no? So, una, si Jesus ang pinagmula ng autoridad ayon sa Biblia. So, biblical basis po tayo, no? Hindi po tayo sarili nating unawa. Ayon dito sa lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa ay ibinigay sa akin. Ibig sabihin sa Matthew 28 verse 18, no, si Kristo lamang ang pinagmula ng tunay na aral at kapamahalaan. Ikalawa, ibinigay ni Jesus ang autoridad sa kanyang mga apostol. No? Ikalawa, ibinigay ni Jesus ang autoridad sa mga apostol. No? So si Jesus hindi iniwan ang aklat noong siya ay nasa lupa. No? So ang tao ay inutusan niyang magturo, hindi papel. Ibig sabihin, inutusan talaga literal ni Kristo ang kanyang mga apostol. Binigyan ng authority. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman kayo isinugo ko. Sa Juan 20 verse 21, ibig sabihin, sa mga apostol, no? No, natanggap ng mga apostol ang authority. So ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Lucas 10 verse 16, no? Napakaganda yung aral natin ngayon, no? Sa Lucas 10 verse 16. So ibig sabihin, kung nakikinig tayo kay Kristo, nakikinig din tayo sa mga apostol, no? So ibig sabihin, ang aral ng mga apostol, aral ni Kristo. Ikatlo, ang mga apostol ay may natatanging authority na hindi ibinigay sa lahat, no? So halimbawa, humirang sila ng kapalit kay Judas, Gawa 1 verse 20 hanggang 26. Nangunguna sila sa pagpapasya, Gawa 15:1 verse 29. Sila ang pinag-iwanan ng pagtuturo, no, pamahala sa unang simbahan. Ikaapat, inatasan ng mga apostol ang kanilang mga kahalili. Ito naman tinatawag ko kanina, sinabi ko sa inyo kanina, apostolic succession. Sa Biblia, nakikita natin na hindi nila hinahayaang mawala ang kanilang autoridad. Ipinasa nila ito, no? Ipinagkatiwala mo ang itinuturo mo sa mga taong tapat na makapagturo naman sa iba. Saan natin mababasa yan? Sa 2 Timothy 2 verse 2. No, ito ay malinaw na chain of authority. No, si Kristo, apostol, kanilang inatasan sa simbahan. Kalima, ang simbahan ang tagapag-ingat ng tunay na aral. Saan natin mababasa yan? Ang iglesia, ang haliga at saliga. Ito ay sinasabi ko sa inyo kanina. Saliga ng katotohanan, 1 Timothy 3 verse 15. No? Hindi sinabing ang Biblia ang haligi ng saligan, kundi ang iglesia, ang pamantayang itinatag at pinangunahan ng mga apostol. Pang-anim, kaya sino ang may tunay na authority? Ayon sa Biblia at kasaysayan, si Kristo bilang pinagmulan. Ikalawa, ang mga apostol bilang unang tagapagturo. Ikatlo, ang kanilang kahalili, apostolic succession. Hanggang ngayon, si Pope, no, si Leo XIV, no? Ang panghuli naming Santo Papa ngayon. Ang iglesia ay tinayo ni Kristo na pinumunuan ng mga apostol at kanilang kahalili. So, kung dito, di ba aral ng Diablo ang hindi niya inamin siya ay may kasalanan? Ito, aral din ng Diablo. Kung sino nagsasabi, ay wala na akong oras. So, dito lang kayo magtanong sa akin ngayon. Authority. Sige, i-wave ko na. Tanong na kayo. Oh, sige. Wini-wave mo na? Authority? Hindi mo natatapusin? Di na. Okay. 8% na. Wala naman ako narinig na authority sinabi niya eh. O sige, magtanong kayo. O di sige, eto na lang. Ang tunay na, tama yung sinabi mo na ang tunay na iglesia ang binigyan ng authority para mangaral. Ngayon, ang tanong ko ay ito. Ang iglesia ba ng Diyos o ang mga apostol ay tumanggap ba ng banal na espiritu? Ipinanganak ba silang muli sa espiritu at sa tubig ang mga apostol? Yun. Anong tanong? Pakiulit nga ang tanong. Ang mga apostol ba ay ipinanganak na muli sa tubig at espiritu? Tubig at espiritu. Yes. Ang mga Born again? Born again ba? Born again? ang mga apostol. Oh, yes. 100%. Yes, na born again. So ang Katoliko ba ay na born again? Yes. Hindi ka matatawag na Katoliko kung wala kang binyag. Ang binyag, ang born again ba ay binyag? Yes.
Gusto mo sagutin ko ang born again ay binyag? Gusto ko sagutin mo ang tanong ko sa iyo na ang born again ay binyag sa pamamagitan ng talata. Oh, sige. Di mo yata naunawan, sister, yung binyag. O sige, paliwanag ko sa iyo. So, Sa talata, sige, hindi sige. sa ano. Ang bunyag, Bisaya. Ang born again ay Sa may talata, kinalaman sa talata. binyag. Ito. Mas malinaw ang born again na tinutukoy ni Jesus na spiritual rebirth sa pamagitan ng tubig at espiritu. Ito ay binyag. Narito ang eksaktong paliwanag mula sa Biblia po, sister. Direct statement ni Jesus talaga. Ito talagang si Jesus na nagano dito. Born again, tubig at espiritu. So, Talata, yung pinag-usapan talata. dito ni Nicodemo. Dito, maliban na ang tao ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga ang born again. Ayon po yan sa Juan 3 verse 5. Mm-mm. Ngayon, ito pa. Yung papaano mo ipapaliwanag yung sinasabi mong binyag sa kapanganakan kasi sabi mo kasi binyag. Ang sabi kasi dun sa sinabi mo din binigay mo yung talata, yung chapter 3 verse 5. Oh, yes. O sige, sasagutin ko. Mamaya ka na magpaliwanag the righteous. Na may nagtanong pa, mamaya ka na magtanong. Ano kayo? Tagdalawa-dalawa siguro kayo ng tanong. Ang nakalagay kasi pangalawang tanong ni doon, sister, sagutin ko. ang nakalagay kasi doon sa John chapter 3 verse 5 Ah, ay born, hindi naman baptism. Yun, born daw, born. Diba sabi born, hindi naman baptism yung nakasulat doon. Iba yung spelling ng baptism sa born. Kasi yung sister, born, hindi mo na unawaan. B-O-R-N. Basahin mo yung Juan 3 verse 5. Maliban na ang tao ipinanganak sa tubig at espiritu nga, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan, baptism. Sa English, basahin mo, born daw, hindi naman sinabing maliban ang tao ay binautismoan sa tubig at espiritu. Iba kasi yung ano, Born magkaiba nga yung kasi yung nakalagay bautismo sa ipinanganak sa espiritu. Iba Ang kasi yun. bautismo, ang bautismo Sinong kasi Bible scholar na napapatunay Ang yan? bautismo- Mamaya, papaano ko dyan. ang bautismo kasi ay yung nilubog sa tubig, yan ang bautismo. Ang ipinanganak na muli, yung ipinanganak ka sa espiritu, na namumuhay ka sa espiritual, yan ang ipinanganak ng Pero newborn at malayo na tayo ipinanganak sa ng topic, muli. ang natin, authority. Napunta tayo sa binyag. Hindi, kasi gawa kasi ang authority. Kaya ito kasi Authority ang way. kasi yung yung authority pa, mangangaral, ROC ba, may authority. Hindi, Ang ang Catholic sabi mo ba, may kasi, authority. Ang Iglesia Bro, ni Marami Cristo, may naman authority. kasi binigyan Authority sa kasi Biblia. tayo sa authority. Sa Biblia Hindi, kasi, bro. maraming Pero sinundan ko lang. authority Sige. yan. Tulad ng ano, tulad ng Mamaya ka yan, na, tulad Righteous. Magtanong ka mamaya sa akin. Mamaya ka na sumingit. ganito kasi yun. Tatlong tanong ha, para lahat makapagtanong. Ganito kasi yun, Sige, bro. pangatlo kasi, pangalawa, pangatlo Lahat na kami yun. magtatanong. Lahat kami Oo magtatanong. nga, sige, pangatlo na ganito to kay kasi. Hindi, ito kasing tanong ko sa'yo, kaya nagtatagal. Gawa kasi ng hindi kasi tayo nagkakaliwanagan. Isa lang itong tanong ko, pero hindi na nga tayo nagkakaliwanagan kasi authority ang sabi mo. Ang akin kasi, ang authority ay ibinigay sa mga apostol sapagkat sila ipinanganak nga sa espiritu. Sapagkat ang isang taong hindi ipinanganak sa espiritu, hindi maaaring bigyan ng authority. Hindi binibigyan ng Diyos ng authority ang mga hindi ipinapanganak sa espiritu. Tama. Sapagkat ang mga apostol, Kailangan ipinanganak yan sa manumpatay ka bago ka espiritu. mabautisman eh. Kaya nga true followers of Christ. Hindi nga kasi bro, bautismo, ang nakasulat nga kasi kaya ang sabi ko nga, ipanganak sa espiritu, sapagkat ang hindi ipinanganak sa espiritu, walang authority. Ang sinasabi mo naman kasi ay bautismo. Di, magtanong ka lang. Ano ba tanong mo? Ang sabi ko, ang mga ipinanganak sa espiritu lamang, Oh. ang may authority. Ang sabi mo kasi, yun ay bautismo. Ang bautismo kasi, dalawa. Yung bautismo sa tubig at bautismo sa espiritu. Alin ba doon? Bautismo sa tubig o bautismo sa espiritu? Kasi ang ibig kong tukuyin dito, yung salita doon sa John chapter 3 verse 5 hanggang 7, yung bautismo sa espiritu. Yung tinutukoy naman kasi ninyo na bautismo doon ay bautismo sa tubig. Iba kasi yung bautismo sa tubig sa bautismo sa espiritu. Okay. Yun ang tanong mo.
Hindi sinabi ni Jesus, sister, na dalawang bautismo. Sinabi niya, maliban na ang tao ay pinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos sa Juan 3 verse 5 nga. Isang pangyayaring dalawang elemento. Una, tubig at espiritu. Hindi po born and water, then later, born of spirit. Hindi po. Kundi isang bagong kapanganakan. Ayon po hindi. ni si Juan, pakinggan mo man ako. Si Juan Bautista mismo, ang nagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang klase ng baptism. Una, pero hindi ito sinasabi ni Jesus. Ako'y nagbabautismo sa tubig. Si Jesus ay nagbabautismo sa Espiritu Santo. Matthew 3 verse 11. Anong ibig sabihin? Ang bautismo ni Juan, paghahanda. Ang bautismo ni Jesus, Kristiyano, tubig at Espiritu Santo, ito ang tunay na born again. Oo, tama yan. Yan ang tunay na born again. Yung bautismo sa tubig at espiritu, si Kristo ang nagbabautismo diyan. Hindi ka teka. Sandali. Wait lang. May ayayusin ako. Yung bautismo sa espiritu, si Kristo. Pero yung nakasulat dun sa John chapter 3, verse 5 hanggang Espiritu 7, at, hindi. sister, iniba mo yung ano. Hindi ko Tubig iniiba. at Espiritu kay Kristo. Hindi ba? Lilinawin Hindi, natin ha. basahin mong talata. Yung John chapter, babasahin ko yung John chapter 3. 3 verse 5. Verse What? 5. 3, 5. Ito, John chapter 3, verse 5. Tubig at Espiritu. Maliban, sabi dito ha, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipinanganak sa tubig at espiritu, Dalawa. ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos sa English. Sa English daw ay accept the man be born again of the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ano sabi sa English? Cannot enter the kingdom of God. Be born of water and the Yun ang spirit. baptism. Oh, yun sa English yun. Born. Hindi baptism. Iba Sister. kasi ang baptism sa born. Sa sabi ni Nicodemo sa Pangasa verse 4, sabi, papaano pong ipanganganak muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak? Born, hindi baptism. Ituloy mong basa, sis. Ituloy mo. Pinutol mo. Teka, kukunin ko yung Bible ko ha, sandali. Babasahin ko ha, John chapter 3. Umpisahan ko sa 2. Ito. Binyag yan. Kahit mga Bible scholar, kahit 10 Bible scholar, paparinig ko sa'yo ngayon. Ay, Reference. ang Bible scholar kasi, depende din naman sa Bible scholar. Kung ang Bible scholar man ay wala naman ng Holy Spirit sa kanya, hindi naman walang otorisasyon yun para mangaral kahit Bible scholar pa. Sister, ang ibig sabihin ng dalawang otorisasyon, espiritu. May espiritu ng liwanag, may espiritong kadiliman. eh di syempre liwanag. Syempre liwanag yun. Ganun po yun. Ito na, John chapter 3, verse 2. Sabi dito, isang gabi, pumunta siya, isang ko na sa 1. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos. 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik
sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. 5. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Hmm. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli." Yan, hanggang 7 lang. Tuloy mo. Kailangan ipanganak. Tuloy mo Born pa. daw, born. Oh, sa Tuloy mo 8? pa. Sige, sa 8. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Gayon din ang sinumang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemus, "Paano pong mangyayari iyon?" Sumagot si Jesus, "Isa kang tanyag na tagapagturo." Sa Israel ito ha. Ito. Mayroon lang akong ililinawin dito. Isa kang tanyag na tagapagturo. Kaya paano yung mga scholar na yan ha? Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel. Pero hindi mo ito alam. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin, na anak ng tao na nagmula sa langit. Oh. Wala. Ano nga? Ibig sabihin, pabulanan mo talaga, hindi yan binyag. Ito kasi bro ay Hindi. Sa Juan 3 verse 5, pabulanan mo na hindi talaga yan baptism. yan kasi ay ang tawag diyan ay diyan sa nakasulat yan sa 135 ay ipinanganak na muli. Oo nga, Pero hindi yung tawag baptism dyan, yan. Pero yan ay pwedeng tawagin din na yan ang bautismo sa espiritu. Pero ang nakasulat diyan ay ipinanganak. Bakit? Kasi ang Hindi nga ipinanganak naniwala yan ka, ay baptism pero sa proseso. espiritu. Yan ay proseso kasi. Proseso Hindi. yan. Naniwala ka pero ang binyag dyan, espiritu lang. Hindi kasama ang tubig. Kasama nga yung tubig dyan, ang tinutukoy na tubig dyan ay ang salita ng Diyos. Kaya Tapos sinabi yung- nga dito, nababasa natin, tubig saka espiritu. Tama, Kaya mali. nga tubig at espiritu, magkasama yon tubig at espiritu. So, pinapulunan Kasi mo, nga hindi yung- to binyag. Hindi. Alright. So, kung hindi ka binyag, so anong original Greek, original na salin sa Juan? Hebrew o Greek? Ay, malino kahit naman sa English nakalagay born, iba naman ang Hindi, sa spelling original tayo, sa original na salin. ng binyag. Ang Sa Juan ba, ipinanganak. ang anong original na salin? Greek or Hebrew? Ang ano, Original na salin ng Juan? Sa New Ng Testament. Juan. New Testament. ang original na salin. Kasi doon tayo pupunta. Ano ba, ano ba ang inilalaban ni Jonathan sa baptism? Kasi dinideny Hindi kasi kasi- niya. Ang ano ko dito, punto ko, dinideny kasi niya. So Sige, pupunta tayo sa di original direct na to the salin. point ko ha. Di direct to the point Pupunta ko tayo sa na. original na Di-direct to the salin. point. Para malaman natin Ganito, yung dali, exact Mamaya ka sa sagot. original, kahit naintindihan Ano ang mo original original na salin, salin? naintindihan sa espiritu. Ano Ganito, yung Jonathan. original salin ng na New Testament? Greek o Hebrew? Direct to the point na ako, Jonathan ha. Direct to the point na ako. Direct to the point na ako ha. Kasi ako may nakausap ako noon doon sa amin. May edad na siya, teacher. Sabi ko sa kanya, kayo po ba ay ipinanganak ng muli na? Sabi niya, oo. Nung bininyagan ako, nung ako'y maliit pa, nung ako'y bininyagan ni Father, nung ako'y nilagyan akong tubig dun sa noo ko, yun daw ang baptism sa kanila, yun daw yung binyag. Ngayon, tatanungin kita, ang binyag ba sa'yo, yung John chapter 3 verse 5, nung ikaw ba'y bininyagan ng pare, nung baby ka, yun ba yun?
may adult baptism, O ano yung adult baptism? may Yung binyag sa nilubog sa malaki, may tubig. binyag sa maliit. Kaya nga, yung binyag, di ba, binyag doon sa baby, na nilagyan ni father ng ano, ng tubig sa noo, tapos may mga ninong-ninong. Di ba yun ang binyag? Yes. Di ba? Yung mga binyag sa Katoliko. Di ba? Bakit naman ako'y Katoliko, hindi ako bininyagan ng sabi mo binyag sa adult? Ano Eh, sinasabi mamaya na mong tayo binyag dyan. sa adult? Mamaya na tayo dyan. Hindi, Papaliwanan ko yan. Total- Papaliwanan ko yan. Sandali. Kasi ang layo Total na kasi binyagan natin, din nasa naman ang authority topic. dapat Ngayon tayo na, eh. para isang paliwanagan na, mamaya ka pa. Ngayon na, Yun Hindi, na nasa nga authority yun. dapat tayo para maintindihan natin. Dinidirect to the point ko na nga para mabilis. Kasi tinatanong kita ngayon, anong binyag ang sinasabi mo? Ito kasing John chapter 3 verse 5 to, direct to the point na ako ha. Itong John chapter 3 verse 3 hanggang 7, binabasa ito ng mga pare tuwing nagbibinyag sila sa mga sanggol. Ay kalinaw-linaw naman nakasulat dito, sabi ni Nicodemus, papaanong papanganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Matanda na nga itong ipinanganganak na muli dito, hindi sanggol. Ngayon, ito yung laging sinasabi ang akala kasi ng mga Katoliko, itong John chapter 3 verse 5 ay ito yung bininyagan sila ng maliit. Pagkatapos yung binibinyagan na inilulubog sa tubig dun sa mga ibang religion, yung paglubog dun sa tubig dun sa ano, tapos ay akala nila yun. Ito kasing born again of water and the spirit. Ito ay proseso, bro. Yan ay proseso. Nagbabago yan, binabago ng Diyos. Hindi yan isang araw ginagawa. Hindi yan isang araw ginagawa. Yan ay pwedeng isang linggo, pwedeng isang buwan, pwedeng isang taon, pwedeng 10 taon. Proseso yan. Pagbabago May yan. tatanong lang ako kay Jonathan. Kasi sabi niya, meron daw binyag sa sanggol. At meron daw binyag sa adult. Eh bakit naman ako'y Katoliko? Ba't wala akong binyag sa adult? Ang natatandaan ko, binyag sa sanggol. Ano yung binyag sa adult na sinasabi mo? Kumpil yata yun, kumpil. Ay, hindi yun binyag. Ano yung binyag sa adult? Ano yun? Parang ngayon ko narinig yun. Binyag sa Oh, sige, adult sige, ng sige. mga Paliwanag ko, paliwanag ko. Parang ngayon ko Oh, narinig sige, kasi sige. yung Tama binyag yun, sa tama. adult. Kaya ang gusto ko, nagtatanong kayo, mas masagot natin ano. So, ito. So, bakit nagtaka kayo may adult? Napapansin nyo, may malalaki, di ba? Napapansin nyo? Ito ang tawag dyan. Para yung ano, may monthly sin, yearly sin, ano? Hindi yan. Iba yun, pabira. ito, paliwanag ko na. Ano ang adult baptism? Ito na. Ito yung binyag na ibinigay sa taong nasa tamang edad na. Marunong ng umunawa, no? Marunong na magpapasya ng malaya, kayang magsisi, kayang magpahayag ng pananampalataya kay Kristo. Dito ang sarili na mananampalataya ng tao na gumagana, hindi tulad ng infant. Ang tawag kasi doon sa infant baptism sa mga sanggol na magulang at ninong ang tumatayong proxy. So dito, biblical. Biblical bang adult So, baptism? kailan ginaganap yung adult baptism? Dito na nga, Dahil biblik- ang dito tagal nga, ko patul- ng Mamaya ka sa na. Katoliko, hindi Oo. man lang ako nabinyagan ng adult baptism. Sige, ito, paliwanag ko na kasi ito, first time mo siguro marinig ito. So, biblical ba ang adult baptism? Yes. Sa Biblia, maraming nabinyagan na ay adult. Sa Gawa 2 verse 41, 3,000 na tao na binyagan, mga adult. Sa Gawa 8:36 hanggang 38, taga Ethiopia na binyagan matapos unawaing mabuti. Sa Gawa 16, 14, 15, Teka, Jonathan, pabatin mo na. Oo, biblical yan. Ang tanong ko, biblical ba ang pagbibinyag sa sanggol? yes, biblical. Biblical ba yon? Dito unawa. Mamaya kasi ang tanong mo sa teka. adult. Oo, sandali. Oo, alam kong biblical sa adult. Ang tanong ko, biblical Hindi mo ba? pa alam kung ang bakit nagbinyag ng adult. pagbibinyag Hindi sa mo pa nga alam eh. sanggol? Hindi mo pa alam kung bakit nagbinyag ng adult. Hindi mo pa Hindi, alam. yung mamaya ng adult, dito muna tayo sa sanggol mamaya. Oo, isusunod ko. Alam ko na yung adult, biblical yan. Pero Sige. ang tanong ko, ito muna sagutin mo. Bakit ka nagbinyag ng adult? Di mo pa alam ang yan. Kung alam mo ng pagbibinyag sa biblical, sanggol? kung alam mo ng biblical, di mo alam bakit nagbinyag ng Sandali nga, adult. kasi teka. Sabi mo na, Jonathan, makinig ka muna. Ang sabi mo kasi, binyag sa ano ba yon sa Sanggol. sanggol at binyag sa adult. Dito muna tayo sa sanggol. Gusto kong maintindihan
kung biblical ba ang pagbibinyag sa sanggol. Bigyan mo kami ng talata na biblical ang pagbibinyag sa sanggol. May hingi kaming talata na mayroong ganyan. O, sige. Di mo Oh, yata bago tayo dun sa adult na pagbibinyag. Di, mamaya Pupunta ka tayo na, sa ano, sanggol. righteous. Huwag Tapos ka tayo magulo, ba, huwag ka pupunta tayo magulo, sa righteous. adult. Huwag ka magulo, righteous. So, i-ano ko lang, i-direct ko lang doon sa adult baptism. Bakit may adult baptism Mamaya sa... na nga yung adult. Alam na namin yung adult. Ang gusto naming malinawan. Sabi mo, magtanong sa'yo. Ang gusto Biblical yun, naming nabasa ko na malinawan biblical. yung sa sanggol Sa adult. muna. Oo nga, isusunod ko na. Bakit mang adult? Yun mo yun mga na-convert. Wari, Iglesia ni Cristo na malaki na, matanda na at nalaman yung katotohanan. Yun ang adult baptism. Wari, ROG ka. Lumaki kang ROG. Oo, Nalaman mo na ang alam tunay na namin yung iglesia ay adult. Alam tatag na ng Panginoon, namin, Catholic alam na Church. namin. At Hindi namin naunawaan mo. maintindihan yung Kaya sa nagpapigyan sanggol ng at adult adult. baptism. Ngayon, di punta tayo Sandali, sa ano. Jonathan, Sige. sandali. Alam sige, na namin sige. nga ang adult. O, dito Yung tayo sa sa sanggol ang gusto infant namin baptism. maintindihan. May biblical ba ang pagbibinyag sa sanggol? O, sige, Bigyan mo dito, ito kami na. ng talata. Una, biblical. Biblical infant Okay. baptism. Dito ang malinaw na paliwanag ito. Una, principle sa Biblia, walang limit kung ilang taon bago mabinyagan. Kasi marami ang mga nominal Catholic hindi talaga naunawaan ito. Una, walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing Ayun. bawal Di ang siya sanggol. biblical. Pakinggan mo, mamaya ka na nagsagot ako. Mamaya ka na. Kung biblical, walang talata, hindi siya biblical. At tapos ang Di, patapusin mo muna ako, biblical. Pabiro. Biblical nga, magugulat ka. Ito na. Papatapusin mo muna ako. Principle sa Biblia, walang limit kung ilang taon bago mabinyagan. Walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing bawal ang sanggol bautismuhan. Dapat Ay, hindi, adult lang mabinyagan. Sandali Malinaw. lang bro ha. Malinaw. Sandali lang bro. Tanong ko, hindi Wait ang lang tanong ko bro. bawal o hindi bawal. Ang tanong ko Kaya kung nga, ituloy ko nga nagpapaliwanag Wait pa lang, ako. wait lang bro, wait lang. Saan nakasulat na walang limitasyon ang pagbabautismo? Yan Saan nga yung nakasulat? paliwanag ko kasi ang sabi niya, biblical ba Hindi yun? nililimitahan ng bautismo. Oo, Pwede. wala kang mababasa niyan. Teka. Wala kang Lilinawin mababasa. natin yung tanong ha. Oh, wala kang mababasa na ito bawal. Ito itanong ni Esther eh. Teka. Sabi mo kasi walang mababasa na bawal binyagan ang sanggol. Ngayon, saan naman mababasa na kailangang binyagan ang sanggol? Yan, magandang tanong. Oh, alright. Yun, saan naman Oh, mababasa dito, yan? sa household baptism sa Biblia. Oh, biblical basis tayo ha. Sa Kailangan kultura kasi binyagan ng ang Israel sanggol. at mga bansa noon, ang household ay kasama ang asawa, anak, malaki at mga bata at minsan pati ang mga sanggol. Saan natin mababasa yan? Basahin nyo, buklatin yung Biblia nyo. Gawa 16:15. Gawa 16:15. Sambahayan ni Lydia. No, ito yung tinatawag na buong sambahayan ni Sabi Lydia dito sa ay gawa, napinyagan. sabi dito sa gawa, Mamaya ka na. 16 Mamaya ka na, hanggang Righteous. 14. Gawa Nakasulat 16:33. dito. Si Haylor sa Pilipi. Bagamat hindi tiyak na sinasabi na may kasamang sanggol ang mga tahanang ito. Ibig sabihin, hindi ano yung pagbibinyag sa sanggol, hindi tiyak pa nga, ayan o, sa Mateo sinasabi mo ha. Anong Gawa Mateo? Gawa 16. 16:15. Gawa 16:14 din dito. May Gawa 16:14. 16:15. Edna, basahin mo nga. Gawa 6. Babasahin ko. Tapos, Wait Tama lang. rin, mag-start ka sa 14. Tapos Mag-start ka gawa sa 16:33. Oh, ito to, Basahin mo, tahimik na. basahin mo. Babasahin ko yung talata. Sit na. Gawa Mag-start ka 16:14. 14 hanggang 6:33. Oh. Nandun yun. Oh, babasahin ko ha. Gawa 16 verse 14. Isa sa 14 mga to hanggang nakinig 33. sa amin ay si Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay. At nakumbinsi niya kaming tumuloy sa bahay nila. Isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang ito ay sinasaniban ng masamang espiritu
na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw iyon ang ginagawa niya hanggang sa mainis na si Pablo, kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas. Ano binasa mo? At Gawa 16. At Alright. kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga tinuturo nila. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang gwardya na pantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano biglang lumindol ng malakas at niyanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pedro, "Huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat." Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni Pablo at Silas. Pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." At ipinangaral nila Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya sa Diyos. Kinaumagahan nagutos ang mga opisyal sa mga pulis na palayain na sina Pablo at ito'y ibinalita ng gwardya kay Pablo. Sinabi niya, nagpautos ang mga opisyal na palayain na kayo, kaya maaari na kayong lumabas at umalis ng mapayapa. Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma. Ano sabi? Tika. Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma dahil ipinahagupit nila kami sa publiko at ipinabilanggo ng walang paglilitis. Kaya sa mga Romano kahit sa mga Romano kami, at ngayon gusto nilang palayain kami ng palihim. Sis, nabasa mo Hindi na kanina, sis, buong pamilya. Mahaba yan. Mamagahan Teka. tayo. Nilinawin ko, kabroha, walang nakalagay na pati sanggol. Sa ano yung mababasa si Sid na ang may sanggol? Mababasa sa si Sid na sa Kolosas. Sister, pag sinabi mong buong pamilya ba, hindi ba kasama diyang sanggol? Sa Pwede naman, Kolosas. bakit kami, buong pamilya namin, wala namang ditong sa bahay naming sanggol. Saan bang diksyonary mababasa na ang buong pamilya walang sanggol? Uy, malalaki na ang mga anak ko oh. Walang sanggol dito. Sister,
Kapag Dapat sa sinabing teksto kasi buong yan, pamilya, kung may sanggol dyan, kasama yan. Kung wala Ay, kang wala kang sanggol, sanggol. wala kang sanggol. Pwede Kung paano naman kung walang may sanggol, ikasama yan. Hindi, sandali lang. Balik tayo sa ating topic, ha. Ganito ang ibig kong sabihin. Kaya ka tate na, sabi ko nga sa'yo, direct to the point na ako. Kasi nga, itong pagbibinyag, itong John chapter 3, direct to the point na ako, bro, ha. Ito kasing John chapter 3, verse 3, 4, 5, 6, 7, yan kasi ay hindi yan yung nilalagyan ng tubig sa noo. Hindi rin yan yung nilulubog doon sa tubig doon sa swimming pool. Hindi rin yan yun. Yan ay proseso sa isang tao. Halimbawa, sa John chapter 1 verse 12 sabi, kung sino man ang tumanggap at sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus ay ituturing na anak ng Diyos. Ito yung Sister, lumayo ka na naman, sister. Ang anong topic natin, patungkol sa sanggol. Wala nga, hindi nga sanggol ang Ngayon, kung hindi ka sangayon sa sanggol, sister, kung hindi ka sangayon may binyagan na sanggol, hindi biblical, saan mababasa na bawal binyagan ng sanggol? O, yan na lang. Wala naman nakasulat na na dapat binyagan ang sanggol. Wala naman nakasulat din naman. Kung hindi nga para ka namang Oo. INC. O, di Ito ba? nga, ipapaliwanag Paano ko mo sa iyo. ipaliwanag? Wala naman pala nababasa. Samantala sa akin, Ito nga, binyagan ng ito buong nga, pamilya. pinapaliwanag ko sa Kasama iyo ang para- sanggol. Biblical yung sa Kaya nga akin. sabi ko sa iyo para kang INC. Kaya ako sinasabing para kang INC kasi sabi ng INC, si Kristo daw ay tao. Wala naman nakasulat na sinasabi nila si Kristo daw ay hindi Diyos. Wala naman nakasulat na si Kristo hindi Diyos. Sister, Katolik ang kaharap mo, hindi ay INC po. Para nga, kayo yung mga Katolik, para kayong, ako Katolik din ako dati ha, pero hindi na ako katulad ninyo, iba na ako. Naku, na nominal born again Katolik na kasi ako. sir, iniwan, mortal sin yan, iniwan Ang mo yung... Katolik, ayan, ikaw lang Sister, yata ang dati Katolik kang na Katolik ko, ganyan. iniwan mo yung founded Jesus Christ. Katolik, founded Jesus Christ. Teka, Iniwan sandali, mo yung balik tayo. seven sacraments. Mortal sin Sandali yun. lang. Ikaw lang yata ang Katolik na ganyan. Sinasabi mong Sister, hindi mortal naman- sin yun. Iniwan mo yung tatak Sandali ng lang, Panginoong hindi mortal Jesucristo. sin yun. Wait Mortal lang, sin yun. nililinaw. Ano ba? Ali Jonathan, saan ka nakakitang iniwan ang 7 sacraments ay ikaw ay naging mortal sin? Wala Hoy! naman nakasulat sa Meron Bible bang talata na sa ganyan. Biblia na 7 Alright. sacraments Magandang iniwan tanong yan. ang mortal sin? Oh, ito.